Hi guys! Another day, another product review. Pahinga muna tayo sa drone. Kasi meron tayong i-review na helicopter. Nakita nyo naman dyan sa thumbnail. Ito siya. UH-1 UE helicopter. Yan, Gyro Stabilized Helicopter RTF. Ibig sabihin, ready to fly. Kumpleto na siya. Meron na siyang battery, meron siyang controller. Yan. Charge mo na lang yung battery, paliliparin mo na siya. And ito nga palang video na to is sponsored by RTR Hobby. Ayan. Si RTR Hobby ang nagpadala sa akin ito para i-review. And hindi lang isa, kundi dalawa sila. Kaya abangan nyo yung susunod kong review ng helicopter after nito. Si UH-1 item number C032 ay mayroong advanced flybarless design. Ipopost ko sa screen yung difference nung may flybar at walang flybar. Ayan, kapag wala ng flybar, mas stable yung kanyang lipad, mas madaling kontrolin, and para smooth yung kanyang lipad. And yung main motor nito ay brushless na, kaya matibay. Yung tail rotor lang ang coreless motor pa. Pero ang importante, yung main motor niya. And meron tong smart positioning and altitude hold. Kasi meron siyang optical flow at TOF sensor para ma-detect niya yung altitude kung gaano kataas na siya. Ayan, kaya stable na stable yung lipad nito. And meron nga pala tong 6-channel control. At tapos, meron pa siyang 3D flight. Ayan, titignan natin kung paano yung 3D flight. And yung battery niya, modular na din. Madali tayong magpalit ng battery. Hindi mo na kailangan tanggalin yung kanyang case. And yung kanyang transmitter ay 2.4 GHz. Kaya mapapalipad natin ng malayo-layo ito. Ang sabi sa specs ay nasa 80 to 100 meters ang kanyang range. Kung interesado kayo sa helicopter na to, ayan, bisitahin nyo lang yung website ni RTR Hobby. Type nyo lang rtrhobby.com and makikita nyo na doon sa website nila iba't ibang klaseng helicopters, RC boats, RC cars, and RC planes. At iba-ibang brands din yung kinikater nila. Guys, wag nyo nga palang kakalimutan yung discount code. Meron silang sale ngayon. Wag nyo kakalimutan before checkout. Type nyo lang yung Summer 18. Yan, 18% discount code yan. And marami nga pala tong kulay. Itong pinadala sa akin, which is pinili ko talaga yung pinaka main replica ni Huey. Ito meron siyang green. And meron yung merong shark teeth na design. Mayroong yellow, merong pink, and meron ding blue. So mamili na lang kayo kung anong gusto nyong kulay. And wag nga pala kayo mag-hesitate na mag-order kay RTR Hobby. Ayan, siguradong darating yung order nyo, gaya nitong dumating sa akin. So samahan nyo ako. I-unbox ko muna to, and after nun, paliliparin natin sa labas. Papasalamat nga pala ako kay RTR Hobby for sponsoring this video. Thank you, RTR Hobby. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na, hit the like button, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong review. Paano? Unbox na natin to. Samahan nyo ako. Tara! Okay, buksan na natin si RTR Hobby UH-1 UE helicopter.
Item number C032, 1/48 scale. Okay, ito yung kanyang user manual. C032. Okay, para sa mga baguhang pilots na kagaya ko, babasahin nating mabuti to. Dahil iba rin ang controls ng helicopter. Unlike sa drones, ayan. Medyo hawig pero magkaiba. Check muna natin yung accessories. Meron siyang ito, add-on dun sa side, yung kanyang Gatling gun. Extra screws. Siyempre, screwdriver. Okay, kakaiba yung screwdriver niya. Hex. USB Type-C charging cable. And extra battery. Lithium-ion battery, capacity 350 mAh, voltage 7.4 volts. Okay, open natin tong cover. Wow! Ganda guys. Ang ganda ng details ng helicopter. Okay, ito meron pa pala accessory dito. Yung tail rotor or tail propeller. Ayan, may kasamang Allen wrench and another screwdriver, Phillips screwdriver naman ngayon. And ito meron siyang extra main rotor propeller. Next, controller muna tayo syempre. Mamaya na yung helicopter. Okay, ito ang manufacturer, si RC Era. Okay, inspect muna natin. Yan, powered by 4 na 1.5 AA batteries, not included sa package. Inspect muna natin. Ito yung antenna. Then dito ay yung kanyang speed selector. Meron siyang 3 speeds, 1, 2, and 3. Then dito yung stop. Yan, pang stop ng rotation, ng pang stop ng motor. Okay, ito yung joystick niya, malambot yung joystick. Then andito yung power switch, on, off. And then dito mayroong sign up, mga mode button yata ito, yan. And then ito yung pang trim. Then ito meron siyang 1 key takeoff and 1 key land. 2.4 GHz ang gamit niya na frequency. Yan, may helicopter dito, digital proportional radio control system. Right, wala na. Next, yun ang helicopter na guys. Wow, tingnan nyo yung details. UH-1 Marines. Danger, keep away. Ito yung tail rotor nya. Then ito yung main rotor. And
Nabasa ko sa manual, yung main motor nito is brushless. Yan, brushless motor yung nasa loob kaya matibay siya. And itong tail rotor motor, yan, coreless lang siya. Pero at least madali naman palitan pag nasira. Okay, doorknobs, may nakasulat pang doorknob. RC Era C032, may LED dito. Okay, in detail niya, meron pang wipers and may antenna. Oops, sumabit. Okay, ito yung kunwari ay engine. Then dito exhaust. May ilaw din dito, tsaka dito. Alright, sa ilalim, ito yung battery compartment. Yan. Then, ito yung power button. Tapos dito, ito, ayan guys, meron nga pala tong optical flow sensor. At saka meron siyang TOF or parang altitude sensor. Yan, itong optical flow ay para din yung sa drone na pang stabilized. Kaya mag-hover siya ng steady dahil dyan sa optical flow na yan. Nice, maganda to. Hindi na mahihirapan ng ang beginner na magpalipad nito. Alright guys, ayan ang makukuha natin sa package. Kung bibili man kayo nito, ayan, bali 2 batteries yung pinadala sa akin ni RTR Hobby. So, yan lahat ang i-expect nyo na makikita nyo sa package na to. Okay, nilagyan ko na ng battery itong controller. And tignan natin kung paano siya i-connect or i-bind dito sa helicopter. So, power on muna natin siguro tong controller. Yan, blinking red. Then, power natin si helicopter. Yon. Biblink yung ilaw. So, sabi sa manual, kailangan pa nating itaas at baba itong left joystick or yung throttle. Yon. Nag-solid light na siya. And itong dalawa dito sa side ng helicopter is tumigil na, steady light. And nagbiblink na lang yung sa likod. So, ibig sabihin, nag-pair na yung helicopter at saka yung controller. So, pwede na natin tong mapagana. Okay, check natin kung gumagana yung kanyang controls. Okay, ayan, gumagana guys. Okay, meron tong gyro calibration. Para stable yung pagtaas niya, kailangan nating i-gyro calibrate. Ganito ang gagawin. Both sticks down to the left. Yon. Tutunog and then mag-blink yung ilaw niya and titigil. Ibig sabihin, stabilize na siya. And para naman ma-arm natin yung motors, both sticks out, down. Yon. So, umikot na siya. Ang gagawin mo na lang, itataas itong throttle joystick or left joystick. Lilipad na yan. Or, pwede nating pindutin itong take off. Pero hindi ko gagawin dito guys sa studio. Sa labas na lang natin yan paliliparin. Para mamatay yung motors. Alright. Very nice. Okay, timbangin naman natin siya. Tingnan natin kung gaano kabigat. Kasama na yung mga accessories and yung battery. "114 grams.
Grabe ang detail nito guys. Napakaganda. Kaya sa mga mahilig dyan sa helicopter, eto, check nyo to. Si UH-1 UE helicopter from RTR Hobby. Alright, samahan nyo ako sa labas. Paliparin natin to. Let's go! Alright, this is Tech DIY. First time flying an RC helicopter. Ito si UH-1 UE helicopter. Alright, turo ko muna kung paano ito i-set up para paliparin. Una, power on muna natin yung button dito sa helicopter. Long press. Yun, magbi-beep siya and umiilaw tong indicator lights. Bababa ko muna to. Then power on natin yung controller. Alright, blinking siya. Para mag-pair, tataas natin itong joystick up and down. Okay, ready na siya para lumipad. Bago natin paliparin, gyro calibrate muna natin, ganito. Yon. And para ma-army motors, both sticks down, out. Okay, 1 key take off. Yan. Speed 1 yan guys. So guys, speed 1. Yan, speed 1. Bilis. Okay, speed 2 tayo. Speed 2. Speed 3. Bilis, ang bilis guys. So para din pala siyang ano, alright, para din pala siyang drone guys. Ganun din yung controls. Okay, para makakuha tayo ng stable hover, iti-trim natin. And para naman sa trim, ito yung left and right trim. Yun yung center, yung long beep. Then ito yung forward and backward trim. Yan. Okay, stable hover siya. Subukan natin inverted flight. Ang sabi, mga 3 meters. Ito, switch natin to 3 seconds. Then, right. Kulang sa taas. Okay, para sa inverted flight, dapat nasa 3 meters yung height niya. And ito, i-switch on natin tong mode, up, then right. Yon, mag-i-invert na siya. Then para bumalik, same procedure din.
Ayan guys, inverted flight. Woohoo! Guys, ayan, baliktad. Yung controls niya same pa rin. Forward, backward, left and right. Hindi ko na alam paano pabalik na rin. Ayan guys, yung kanyang inverted flight. Okay, pababalikin ko na sa normal position. Okay, ganun lang pala kadali guys. Same lang din kung paano mo siya ginawa yung inverted flight. Yung range nito guys, nasa mga 50 to 100 meters. Huwag natin masyadong palalayuin kasi wala tong GPS. Tingnan natin kung gumagana yung optical flow niya. Tingnan natin kung gumagana yung optical flow. Nagdi-drip, hinahangin ng konti. Parang meron, gumagana naman yung optical flow. Ayan. Gumagalaw siya ng konti. Okay, 1 kilan. Kita ba? Dito. Yan. Okay guys, meron siya ditong 1 kilan. Try natin. Alright. So ano guys, ano masasabi nyo? Sa helicopter na to, pwede ba to pang beginners? Actually, madali lang siyang paliparin. Parang drone lang din. Medyo kailangan mo lang gaanan yung pagkalabit mo sa joystick. So para sa iba pang details itong helicopter, ayan, punta lang kayo dun sa link na ilalagay ko dyan kay RTR Hobby sa kanilang website. Check nyo na lang yung mga items nila dyan. Meron silang helicopters, RC boats, RC airplanes, RC cars, and mga parts. So ano masasabi ko sa helicopter na to? Tamang-tama ito for beginners. Kagaya ko, first time ko lang magpalipad nito pero nakita nyo naman, napalipad ko siya ng maayos. Napalipad ko siya ng madali lang. Flight controls, napakadali niyang i-control, stabilized dahil meron siyang optical flow sensor and TOF sensor para sa altitude. And yung battery life niya, almost mahigit 10 minutes. Sa specs niya, sabi 13 minutes eh. So yung nakuha kong flight time ay mahigit 10 minutes. Kaya kung bibili kayo nito, kunin nyo na yung 3 batteries para mas matagal-tagal lang palipad nyo. And yung kanyang controller, meron ng auto take off and auto land.
So, madali na natin siyang mapapa-take off and mapapa-landing. Tapos, yung range niya, hindi ko masyadong pinalayo pero mga 50 meters. Okay na okay yung controls niya. Wala siyang lag or disconnection. Try nyo rin para maranasan nyo din yung naranasan ko nung paliparin ko to. And abangan nyo yung susunod kong helicopter review. Yan, meron pang isa. So, kung nagustuhan mo itong review ko ni UH-1 Huey Helicopter, please do like. Then, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa sunod kong review. And pa-share na rin ang mga videos ko. And kung interesado ka sa helicopter na to, ilalagay ko yung link ni rtrhobby.com diyan sa description box. Check nyo na lang yung website nila. Marami kayong makikita doon. As always, this is Tech DIY. Until next review, bye-bye!